Matagal na ding wala tayong vlog sa ating Honda Click 125. So madaming nakakamiss sa ating Click 125. And ngayon ka-Phantom, magbabahagi ako sa inyo ng isang common issue ng isang motor. So bali itong ibabahagi natin ka-Phantom, ito yung sa ating water pump. Alright mga ka-Phantom, dumating na pala ang ating Insta360 ONE X2. So napakasulit ka-Phantom na magkaroon ng ganitong camera. Kaya ngayong umaga titignan natin yung ganda ng kanyang camera quality. Ito, nakikita tayo, pati yung buong kasulok-sulukan natin kaya niyang tignan. Bali nakamount siya dito sa ating harapan. Ganyan yung pagkakamount natin sa kanya. So nandito ako ngayon sa complex kung saan dito tayo laging nagva-vlog. Nga pala ka-Phantom, dito sa camera na to pwede mong kontrolin, pwede mo siyang makita sa cellphone. So kanina sinet up ko siya dyan. Habang sineset up ko, tinitignan ko yung itsura natin kung paano niya tayo makuha. At ngayon ka-Phantom, matagal na ding wala tayong vlog sa ating Honda Click 125. So madaming nakakamiss sa ating Click 125. And ngayon ka-Phantom, magbabahagi ako sa inyo ng isang common issue ng isang motor. So ito ay hindi naman kaagad-agad ka-Phantom na mangyayari sa motor mo ito. So bali itong ibabahagi natin ka-Phantom, ito yung sa ating water pump. So kadalasan ka-Phantom sa mga naka Honda Click, lalong lalo na ka-Phantom kapag napabayaan natin sa maintenance, isa sa rason kung bakit kaagad nasisira yung ating water pump seal, kakulangan sa coolant. At katagalan talaga ka-Phantom kapag napapabayaan natin yung pagpapalit ng coolant, nasisira din kasi yung pinaka coolant na i-refill dito sa ating radiator. Kaya eto, meron akong ipaparinig sa inyo ka-Phantom na simptomas. Kapag ganito na yung naririnig nyo sa inyong makina, huwag nyo nang hayaan na lumala pa. Ipacheck nyo kaagad yan. Pwedeng kasi yung nyan, yung tama nyan. Kapag ganyan yung tunog water pump bearing. So hindi na masyadong nakakaikot ng mabuti yung bearing ng motor nyo, kaya siya tumutunog ng ganyan. Kapag lumala kasi yan ka-Phantom, hindi na ganyan yung magiging tunog ng inyong makina. Kasi kapag nabutas na kasi yung pinaka water pump seal ng water pump nyo, papasok na yan sa loob ng makina. Maglalabas ng usok yung pinakatambutso ng motor nyo kapag napasukan na siya ng coolant. At makikita nyo dun sa pinakalangis nyo, mag-aalo siya, magiging choco na gatas. So take note ka-Phantom, kapag makakarinig kayo ng ganyan na tunog sa inyong motor, ipacheck nyo na kaagad yan sa trusted na mekaniko. So sa mga magkakaroon lang ng ganyan na tunog, yung mga naka radiator, yung may coolant, kasi yan yung sa pinaka water pump lang kasi yan tutunog ka-Phantom. Pwede rin sa sasakyan ka-Phantom, kapag ganyan yung tunog ng inyong sasakyan, malamang sa malamang yung sira niyan ay water pump bearing. So pagka magpapalit kayo ka-Phantom ng water pump ng motor, dapat complete set yung bibili nyo. Bibili kayo ng water pump seal, water pump bearing, tapos yung impeller, kasi may yan yung parang propeller sa loob nya, yun yung impeller. Tapos yung pinaka-o-ring ka-Phantom, bibili din kayo ng o-ring yan, kasi may kasi yan may o-ring sa loob. Kapag hindi mo kasi napalitan, baka pwedeng tumagas yung pinaka water pump nyo. Kaya mas magandang set na yung bibili nyo. Mga nabibili kasing tingi-tingi, pero kapag magpapalit kayo ng water pump bearing, siguraduhin nyo na ka-Phantom na buo na yung papalitan nyo para hindi na kayo magka-problema. And ngayon ka-Phantom, nandito tayo sa plaza. Napakaluwag ng kalsada. Next lang natin yung nakukuhanan ng ating Insta360 ONE X2.
Nakakapanibago yung mag-vlog ng ganito, yung nakikita tayo sa harapan. Dati-rati kasi nung nagve-vlog tayo, 'di ba, nasa ano lang harapan yan. Ganyan lang yung ano natin, pagre-record natin. So ngayon, sinasama na rin natin buong paligid. Nakaka-boring kasi ka Phantom na mag-vlog ka. Yung pagbe-vlog mo ay laging nasa harapan. Kaya mas maganda ang ganito na na-flex natin yung paligid. Para bawat biyahe natin makikita nyo yung ganda ng buong paligid, di ba? Sa una talaga mangangapa ka kapag nag-record ka kasi sabay talaga yung GoPro tsaka yan na pinipindot natin. Tapos mag-overlay na lang tayo kapag mag-e-edit tayo. So ito ka Phantom, pinapakita ko lang yung ano natin, yung Insta360X2 kasi nung previous video natin nabanggit natin itong camera natin para yung mga ibang subscribers natin aware sila na meron na tayong bagong camera na naka-install sa ating motor. Gagamitin din natin ito ka Phantom sa ating KTM Duke, syempre. Kasi kapag magta-travel vlog tayo, makikita nyo na yung buong paligid. Kasi nung pumunta tayo sa Tabuk, puro harapan yung nakikita nyo, hindi nyo nakikita yung ating likod. Kaya parang nakaka-boring. Kahit ako na manood, nakaka-boring. So ngayon ka Phantom, pupunta ako sa Katagaman para may pakita sa inyo yung ganda ng kanilang ilog. Maganda sa Honda Click ka Phantom, meron siyang USB na charging port. So pwede kayong maglagay dyan ng inyong charger tapos i-connect nyo na lang dito sa sa camera. Pwede pala yun. So nakalimutan ko kasi yung aking cord, kaya ayan, kung hanggang saan yung kaya nyang abutin ng pagre-record natin, hanggang doon na lang. So ka Phantom, nandito tayo sa I Love Tugigaraw. Ito. So check natin. Ang ganda ng view dito. So makikita rin ang ating Insta360. Oh, di ba? Parang nasa Manila Bay kapag dumaan ka dito. Mafi-feel mo talaga yung ganda ng view. Tapos pagka umaga, maganda mag-jogging dito kasi mare-relax ka talaga. Yung simoy ng hangin, fresh na fresh. Oh, di ba? Madami ka na talagang pwedeng puntahan dito sa Tugigaraw na mare-relax ka. Tapos doon na banda, oh, doon yung Enrile. Nakikita na pala. Sa mga makakapanood ng ating video, mas lalong gagandahan ko pa yung aking pag-e-edit para yung mga ibang viewers natin na makakapanood, hindi sila maboboring sa ating video. So bukas ka Phantom, magpapa-install ako ng aking mini driving light. Siguro ma-edit natin to, 2 araw siguro yung pagitan nitong video natin bago ko may upload ka Phantom, kasi mag-edit pa tayo. Yun din kasi yung isa sa kalaban natin, na sabay yung trabaho natin sa pag-vlog natin. Kaya minsan nade-delay talaga yung pag-edit ko. Yung gagawin ko na sana ngayon ka Phantom, pero papaliban ko pa ng mga ilang araw yung pag-edit. Kaya gustong gusto ko man mag daily vlogs, kaso hindi ko magawa kasi yun nga, meron tayong trabaho na ginagawa. Kaya minsan yung mga video natin puro cut lang, hindi na ako naglalagay ng mga sound effect. Yung 5 minutes na pag-edit ko, umaabot siya ng 1 oras. Talagang titignan mo kasi yung bawat galaw, bawat kilos ng lalagyan mo ng sound effect. Kapag maglalagay naman tayo ng music background, ilang beses na rin tayong na copyright, kaya dinidispute na lang natin yung ating naka-copyright na background music. So lahat naman ng ginagamit nating kanta ka Phantom ay galing sa audio library. Kaya yung mga katulad ko ka Phantom na magsisimula na mag-vlog, wag na lang kayong gagamit ng music background, lalong lalo na kung ito ay meron siyang copyright. Mahirap kasing ma-copyright ka Phantom, hindi ma-monetize yung inyong video. Kaya kapag magkaroon kayo ka Phantom ng
copyright sa inyong video, panoorin nyo sa sa YouTube. Madami namang tutorial kung paano siya tanggalin. Meron kasi yung dispute at trim, tapos erase song. May mga ganun kasi na pagpipilian. Kaso sa atin kasi, para mas maganda pa rin yung panonood, since yung ating background music naman ay no copyright naman talaga. Ang ginagawa natin kapag nagkaroon tayo ng copyright, kine-credit na lang natin dun sa may-ari ng kanta na yun para matanggal yung ating copyright. So ayun lamang ka-Phantom. Bukas abangan nyo yung i-install natin ng mini driving light at yung kanyang busina. Pero yung pag-upload natin siguro mga after 2 days. Pero itry ko kung matapos kagad yung video para ma-upload at mapanood ninyo ka-Phantom. So ayun lang ka-Phantom, at maraming salamat sa mga nanood.